Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Guys, welcome back again to my channel. Ayun guys, nagbabalik tayo sa Fidelity application para tayo kumuha ng update dahil ating mga kaibigan ay nagpapa-update. Ano raw ba ang Fidelity ngayon? Kumusta raw ba? Nakakapag-withdraw pa raw ba dito sa Fidelity? At buhay pa raw ba itong Fidelity? Kaya tayo naririto upang tayo sumubok na mag-withdraw para malaman natin kung until now, April 12, 2024, ay paying pa itong Fidelity. Kaya samahan niyo ako guys, ating muling suriin, pag-aralan, tignan, at muling mag-withdraw dito sa Fidelity para malaman natin kung paying pa rin itong Fidelity. Pero bago yan, baka naman di ko pa kayo friend sa YouTube. Please click the subscribe button and also the bell button para naman ma-notify ko kayo kung meron akong bagong video. And also share and like sa mga mahilig sa Fidelity at gusto ng online at sa mga nandiyan na gusto naman magsuri, pwede rin mag-register, magsuri. Maganda nga yan, marami nagsusuri sa sari-saring application na lumalabas sa ating internet world. Again, dito commercial, hindi rin to promotion, hindi rin to advertisement. Sadya lamang sinusuri natin ang sari-saring application na lumalabas minuminuto sa ating internet world. Kaya, let's go na! So ayun guys, ito yung ating account dito sa Fidelity. Ngayon, meron tayong 525.90 na pwedeng withdrawin. So, susubukan natin withdrawin yan kung makakapag-withdraw pa tayo ngayong April 12, 2024 para ma-update tayo dahil marami tayong kaibigan na nagtatanong kung nakakapag-withdraw pa dito sa Fidelity. Kaya tayo po ay mag-withdraw. So, na-input na natin ang ating GCash. So, pwede na tayo mag-withdraw. So, maglagay na tayo ng amount dito. So, maglagay na tayo ng amount. Tapos, ating transaction password o withdrawal password. 6 numbers lang po yan. Yan, sabi dito, ang daily withdrawal time is from 10 a.m. to 6 p.m. At ang single withdrawal ay 150 ang minimum at hanggang 50K. So, pasok tayo lahat dyan dahil meron tayong 525. Okay, so click natin itong submit. Ayan, na-withdraw na po natin. Ang ating balance na ngayon ay 0.90. So, check natin sa ating withdrawal record. Ayan po, ito po yung ating withdrawal ngayon. April 12, 2024, 1:03 p.m., 525. So, aantayin po natin yan, ma-receive natin sa ating account. Pag na-receive natin, dudugtong ko rito para makita nyo, makita ko, makita natin lahat kung paying pa itong Fidelity. Ayan guys, dumating na yung ating withdraw dito sa Fidelity. So, paying pa pala itong Fidelity application. Ito po yung ating na-receive sa GCash. Pakita ko sa inyo yung transaction. At ganoon din po yung inbox natin sa GCash. Ito po. Ito po yung na-receive natin, 493. So, ito po yung na-receive natin, 493 pesos. Nawala yung 0.50. Sayang naman. April 12, 2024, na-receive po natin ay 1:28 p.m. So, check din natin sa inbox kung parehas. Sa inbox po yan, na-receive natin 493. Today, 1:28 p.m. Ayan, 493, 1:28 p.m. Parehas din po sa transaction history. Nawala nga po yung 0.50. So, bilangin natin kung gaano natin kabilis o katagal natin na-receive yung ating withdraw. So, 1:28. So, ayan guys, ito po yung ating withdrawal record. So, nag-withdraw tayo. 525. Ang ating marireceive dapat ay 493.5. Kasi meron siyang bawas na tax na 31.50. Ang ating withdrawal time o submit time is 1:03 p.m. ng April 12, 2024. Ngayon, check natin. Punta tayo sa inbox ng GCash kung parehas po ng presyo. Ayan po, ito po na-receive natin sa GCash transaction history. Na-receive natin sa ng April 12, 2024, 1:28 p.m. Nawala yung 0.5. Check naman natin sa inbox.
Sa inbox, ganun din, 493. Today, 1:28 p.m. So, kwentahin natin o bilangin natin kung gaano natin katagal natin na-receive yung ating withdraw. So, 1:28 natin na-receive. Nag-withdraw tayo ay 1:03 p.m. So, 25 minutes. 25 minutes na-receive natin yung ating withdraw. So, okay na po. Hindi naman po umabot ng 1 day o 24 hours. In 25 minutes, na-receive pa natin itong ating withdraw. So, isabihin, as of, 1:28 p.m. ng April 12, 2024, paying na paying pa po itong Fidelity. Pero sa mga susunod na oras, susunod na araw, hindi natin alam kung paying pa sila. At ang pinag-uusapan natin, as of this moment, paying na paying pa po itong Fidelity application. Kaya kung meron kayo i-withdrawin, meron kayong 150, withdrawin nyo na po. Withdraw ng withdraw. Huwag na pong patagalin. Withdrawin na po. Ayan guys, nakita natin, nakapag-update na tayo. Pare-pareho, nakita natin na paying pa pala itong Fidelity. So kung meron kayong 150, mag-withdraw na po kayo. Pero guys, hindi porket naka-withdraw ako, ay dali-dali naman kayong mag-i-invest. Mag-isip-isip din po muna. Think twice, mag-search, magtanong-tanong bago mag-invest, and invest at your own risk. Invest what you can afford to lose. Yung lamang po sobrang pera ang ating invest. Pag yung ating pagkabuhayan, pabiling bigas, pabiling ulam, tuition fee, at lalo-lalo na, huwag po tayong mangutang. Kung wala po tayong pang-invest, kung may free, sa free muna tayo. Kung may free, sa free muna tayo. Puntahan niyo po yung aking description box. Nandun po yung mga super legit na free application. At sa pamaalala, ang ganito mga application, minsan tumatagal, pero minsan, sandaling-sandali lamang. Kaya maging maingat sa ating pag-i-invest. At sa paring paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. It is true, this craving, that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Kailangan naman taga natin ng pera. Pero sabi nga, ang ating pinag-iingatan dito ay yung pag-ibig sa pera. Dahil pag tayo po umibig na sa pera, maaari tayong makagawa ng sari-saring kasamaan. Dahil na kinaugatan ng sari-saring kasamaan. Kagaya ng ating mga ibang kasama na wala na sa pananampalataya dahil sila ay nahulog na sa pag-ibig sa pera. Hindi na natin alam kung nasaan sila ay napariwara na. Kaya maging maingat sa pag-ibig sa pera. Bye-bye. Ingat lagi sa pag-invest. Bye! At sa mga nandyan na gusto lamang magsuri o mag-join at pag-aralan ng mga application na to, ito po ang paraan. Umpisa, kailangan po natin mag-sign up. So, simple lang mag-sign up. Lagay lang po dito ng mobile number, tapos password, tapos click lang tong send. Automatic, mapupunta na po dito yung verification code. Yan, automatic, lalabas po yung verification code. At lagi na lang pong may OTP every time na tayo po ay gagamit nitong application na to. So, click lang tong sign up now. So, after natin mag-sign up, pwede tayo mag-download ng application. So, mamaya na yan. At pwede po tayong sumali sa official group o official channel. I-follow po natin yan para sa mga update about sa application na to. X muna natin to. Yan, automatic guys, after natin mag-sign up, wala silang binibigay na libre. Ang balance po natin ay 0. So, kailangan natin ditong mag-invest. So, check natin yung mga investment dito. Merong monthly, daily, at activity. Ito po ay matatagal. Kagaya po nitong una, pag nag-invest tayo ng 310, for 35 days yan, 124 po ang daily niyan. Pag naman ang ating investment naman ay 1.3, ang kikitain daw natin ay 533 every day. Pag naman daw po 3.5 ang ating puhunan, 35 days din, meron daw po tayong 1,470 every day. Pag naman 5 kaya ang ating puhunan, meron daw tayong 2,150 for 35 days. Pag naman daw po 10 kaya ang ating puhunan, meron tayong 4-5 daily in 35 days. Ito po yung monthly. Ngayon, check natin yung daily. Natin itong daily. So, sa daily, meron dito 310. Pag daw tayo namuhunan ng 310, within 5 days, ikita daw tayo ng 750.20. So, ang daily niyan ay 150.04. Pag naman daw po 1.3 ang ating puhunan, in 3 days, meron tayong 650 daily. 1,950 naman po ang kabuang kita in 3 days. Pag naman daw po 3.5, meron tayong 1,750 daily, 3 days din. Pag naman 5K, meron tayong 2.5, 3 days din po. Pag 10K, meron tayong 5K every day. So,
In 3 days, meron tayong 15K, tubo tayo ng 5K. Ngayon, check naman natin yung activity. Sa activity, wala pa po. So, minsan may sumusulpot dyan. Kailangan mabilis po tayo para mabilis tayong makagrab sa mga activity. So, para makaipag-invest sa monthly or daily, kailangan po mag-recharge. Click lang itong wallet. Click lang itong deposit. Meron dito mga nakalagay na amount na para mabilis tayo. O, lagay dito ng amount. Tapos, pili po tayo ng GCash or PayMaya. So, pwede tayo mag-recharge through GCash or through PayMaya. Ang minimum ay 100, ang maximum ay 100,000. Click lang po to deposit. Tapos, lagay po natin ito yung ating GCash number. Tapos, click lang po next. Tapos, scan po QR code. Pag na-scan na po, mag-transfer ng fund. Ayun, punta na sa balance natin yan. Pwede na tayo mag-invest. Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go!